Excuse me. Okay, start na po tayo sa number 1. Ayan, I believe ready na po ang lahat. Start na po tayo sa number 1. Ulitin ko, Trends and Issues and Social Studies pa rin ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Okay, number 1. Change become an issue when it creates A, disagreement, B, discomfort, C, drawback, or D, duplication. Okay, paki-comment lang po. I will give you 15 seconds to comment your answer below. Okay, while you're answering, shoutout muna tayo kay Ma'am Rahsa Yahya, LPT. Ayan. Ana Marie Megrino, LPT. Sige. Okay, last one. Jason Rodriguez Cadiz, LPT. Ayan, sige. Okay, nagsisimula na po silang mag-comment lahat. Okay, nagsisimula na po silang mag-comment at nakikita ko naman po, ayan, ang kanilang comment. Lahat po sila ay nasa letter A, disagreement. Ayan, paano daw nagiging issue, okay, ang change? Malamang sa malamang, aalisin natin ang drawback. Letter C. Okay, malayo siya sa tinatanong. Aalisin din natin ang duplication. Okay, hindi naman po yan siya. Okay, magiging issue kapag naduduplicate ang pagbabago. So, meron na lang tayong disagreement and discomfort. Ayan, very good. Papasok po tayo sa letter A, disagreement. Ayan, sige. Ayan, papasok tayo sa number 2. Okay, ulitin ko po, ayan, ang lahat ng ating questions ngayong gabi, ayan, is personally made by me lang po yan siya. Since free review tayo, okay, ang number 1, kung bakit self-made lahat ang question natin para hindi tayo makasuhan ayan, ng copyright. Number 2, para mapaayos na rin dito sa free live natin na kung saan every item po, ayan, yung every choices na makikita ninyo, ayan, is concept din siya na lot specific. Example dito sa number 2, ang lahat ng makikita nyong choices from right to life, to letter B, to letter C, to letter D ay dati tang naging sagot po sa board exam. Kaya malamang sa malamang, hindi lang po tayo mafo-focus sa tanong. Ayan, ifo-focus din natin, iisa-isahin din natin ang mga choices na yan. Okay. Sige. Okay, start po tayo dito sa number 2. I will give you 15 seconds to answer this. Okay, basahin natin. Which constitutional safeguard is directly violated by extrajudicial killings, making them legally indefensible? A, right to life, B, due process of law, C, habeas corpus, or D, writ of amparo. Okay, dito sa tinatanong na to, ano daw pong constitutional safeguard ang na-violate ng extrajudicial killing? Okay, kung matatandaan natin, ito ay naging trend at naging issue. Okay, naging issue po ito during, okay, the time of Rodrigo Roa Duterte. Okay, nung siya yung presidente. So, malamang sa malamang, meron tayong term for that. Ayan yung Oplan Tokhang, na kung saan kapag ito ay gumagamit ng pinagbabawal na shabu, okay, wala nang eme-eme, ayan, huhulihin ka, ayan, kung manlaban ka, ito ay pwedeng, okay, barilin, ayan, at may karapatan silang itegi ka on that spot. Yan po ang tawag nila sa Oplan Tokhang. So, malamang sa malamang, ayan, na-violate nito ang ating batas. Kasi nga, kailangan munang, okay, number 1, bawal sa atin na patayin, okay, bawal pumatay ng tao. Number 2, ayan, bawal mong, okay, hatulan ang tao na yan ng walang due process of law. Ayan, kaya very good po. Letter B po ang ating sagot. Okay, I believe naman po, ayan, okay, na medyo malapit po, okay, sa sagot naman ang right to life, letter A. Pero pasok pa rin tayo, dapat focus pa rin ang ating sagot sa letter B, due process of law. Ang right to life po, ayan po ay isang halimbawa,
Ulitin ko, ang right to life ay isang halimbawa ng, okay? Okay, am I audible? Naririnig ako? Ayan, naririnig daw ako. Okay, sige, sige, sige. Kapag sinasabi nating right to life, okay, yan po ay isang halimbawa ng inalienable rights. Ulitin ko po, sa rights po, sa karapatan, mayroon po tayong dalawang klase niyan. Ang unang klase po is alienable rights. Ang ikalawang klase po is inalienable rights. Okay? Pwede bang isulat ng iba? Ayan, alienable rights, pati inalienable rights. Kapag sinabi nating alienable rights, nasabi na natin to sa ating previous na mga free live. Kapag alienable rights, ito yung karapatan mo na pwedeng kunin sa'yo, pwede mong ibenta, at pwedeng ibigay sa iba. Example, karapatan mo, sa iyong bahay, alienable yan. Ang example po ng inalienable, hindi po siya nakukuha sa'yo. Okay? So, right to life, ang karapatan mong mabuhay, example po yan ng inalienable right. Another example of inalienable right, karapatan mong maging masaya, okay? Okay? At marami pang iba. Okay? I hope na-gets nyo po siya. Okay? So, meron tayong habeas corpus at writ of amparo. Ulitin ko po, meron tayong writ of amparo, okay, at habeas corpus. So, saan naman po yan papasok ang mga writ na yan? So, explain ko po muna, okay? Explain ko po muna ang writ of amparo. This refers to your right to security po. Okay? Yes. Okay, at next one po, meron tayong tinatawag na habeas corpus. Okay, in layman's term po, sinasabi siyang, okay, bring me the body. Okay, para mas lalo nating maintindihan, i-explain po natin siya. Okay, ito yung karapatan ng isang tao na dapat, ayan, hindi siya bibigyan, okay, ng verdict ng korte, ayan, kahit, okay, nang hindi siya present. Kailangan present siya habang siya ay nililitis. Okay, hindi pwede siyang bigyan, okay, ng verdict kapag wala siya during that time. Okay? Okay, writ po yan ang tawag sa kanya. Okay, writ of habeas corpus. O yan, writ of amparo. Ulitin ko, life, security, and liberty. Ulitin ko, writ of amparo, right, okay, to life, security, and liberty. Habeas corpus, bring me the body. Bawal kang, okay, bigyan ng verdict kapag wala ka dyan para protektahan mo ang sarili mo. Extrajudicial killing, due process of law. Okay, yan lang po ang dapat ninyong ipag-pair sa mind. At right to life po, example po yan ng inalienable rights. Nagets po ba? Okay, ang mga sinasabi ko? Okay? Magbigay po ng kahit anong emoji para makapag-proceed na po tayo sa number 3. Sige. Ayan. Okay, very good, very good, very good. Ayan. Okay, before tayo mag-proceed, gusto ko rin sanang dagdagan muna, okay, yung mga writs po natin dito sa Pilipinas. So, aside from habeas corpus, aside from writ of amparo, lumalabas din po ang writ of kalikasan. Ayan, ito yung karapatan ng bawat tao na maka-feel, ayan, na magandang environment, safe environment. Ayan, writ of kalikasan yan. Okay, meron tayong tinatawag na writ of habeas data. Okay, lumalabas din po ang writ of habeas data. It is, okay, tungkol ito sa access to information. Ulitin natin, access to information, writ to habeas data. Malamang sa malamang kahit labas to sa board exam, masasagot nyo to agad. Okay, pero meron tayong tinatawag na writ of mandamus. Ulitin ko, writ of mandamus, kasama rin yan sa writ. Ito yung karapatan, okay, kapangyarihan, okay, ng state at ng bawat isa na pwede nating i-command ang lahat ng nasa umuupo sa pwesto na gawin nila ang trabaho nila. Writ of mandamus po ang tawag dyan. Ayan, ayan. Sige, sige, sige. Yan po.
okay, ang mga dapat nyong tandaan, baunin, okay, para sa number 2 na yan. O, di ba? Number 2 pa lang, pero madami na tayong, okay, naibigay na mga concept. Okay, papasok na po tayo sa number 3. Which event in Philippine history is uniquely characterized by a mass uprising that overthrew a dictatorship without bloodshed, also known as Philippine Bloodless Revolution? Letter A, Pride of Pugadlawin. B, People Power Revolution. Letter C, Hukbalahap Rebellion. Or letter D, KKK. I will give you 10 seconds to comment your answer. Okay, please po sa mga nanonood, ayan, meron tayong 70,000 na tao na nanonood ngayon. Ayan, please po paki-comment po ng inyong sagot. Diyan ko po makikita kung kailangan ba ng pangmalawakang explanation. Ayan, or, okay, proceed na tayo sa next kasi nga lahat kayo tama ang sagot. Sige, sige, sige. Which event in Philippine history is uniquely characterized by a mass uprising that overthrew a dictatorship without bloodshed, also known as Philippine Bloodless Revolution? Malamang sa malamang alam na natin to. Konti lang po ang mga, okay, konti lang po ang mga history na meron tayo na kung saan tayo ay nag-revolt. Okay? Isa doon yung panahon ng mga Kastila. Okay? Next, panahon ng Amerikano. Next, panahon ng mga Japanese. Ayan, yung mga blurred. Pero after that, kahit na doon, meron din tayo mga revolution nung tayo na mismo ang namamahala sa sarili nating bansa. Okay? At doon po, nag-start ang Bloodless Revolution. Kasi during the time of Spanish, American, Japanese, lahat po yan, ayan, medyo madugo po. Ayan, bugbugan talaga. Pero dito sa term na to, okay, it was during 1986, ayan, na kung saan ang People Power Revolution ay nangyari. Okay? Ang main goal nila is mapatalsik, okay, yung mga dictator, okay, yung dictator na namumuno sa bansa or si President Ferdinand Marcos. Okay? People Power Revolution po ang sagot natin dito. Pero, ayan, hindi po natin dapat ine-next ito ng hindi po natin nakukuha, okay, ang rationale ng mga natitirang choices. Okay, so start po tayo sa Cry of Pugadlawin. Okay, yung Cry of Pugadlawin po, dito po sila sumagot, dito po sila sumigaw ng Long Live the Philippines. Okay? Dito po sila sumigaw ng punitin ang sedula. Nangyari po ito noong 1896. To be precise, okay? To be exact po, August 23, 1896, dyan po nangyari ang pagpunit ng sedula. Cry of Pugadlawin po, yan siya. Dyan po nagsimula, ayan, ang formal na anunsyo na lalaban na ang buong Pilipinas, ayan, nationwide laban sa mga mananakop, which is the Spaniards. Next po, meron tayong KKK. Okay, kapag sinabi natin KKK, this refers to kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ulitin ko po, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Okay, so ito yung KKK na to. Ito po yung ano ba yan? Ito yung secret organization, okay, na lumalaban po, okay, against Spaniard. Pero, ayan, lumalabas din po sa board exam kung sino ang first president nito, ang second president nito, at ang third president nito. Para hindi na po natin para hindi na po natin makakalimutan na explain siya, tandaan po natin sa KKK, ang first president po ng KKK ay si Deodato Arellano. Ulitin ko po, first president ng KKK, Deodato Arellano. Second president ng AKK, Roman Basa. Pero itong si Roman Basa, paminsan ang pangalan niya sa board exam, Roman Basa, paminsan Ramon Basa. Pero pareho lang yon, siya pa rin yon. Ulitin ko, first president, Deodato Arellano. Number 2, Roman or Ramon
Basa, siya po ang second president. At ang third president po ay kilala nating lahat. Siya po ay si Andres Bonifacio. Tandaan nyo na po, yan siya. Okay, itong si Ramon Basa po, lumalabas din siya sa board exam as smuggler ng Katipunan. Pakisulat po kapag Ramon Basa o Roman Basa, siya po ay kilala rin sa tawag na smuggler ng Katipunan. Ayan, next po, ayan, ang Hukbalahap Rebellion. Okay, Hukbalahap Rebellion, very good po. Ayan, inunahan nyo na ako sa aking pagrarasyonale, which is okay po. I'm happy. Kapag sinabi nating Hukbalahap Rebellion po, or Hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon. Okay, hukbong bayan laban sa Hapon. So, malamang sa malamang, ito yung revolt, ayan, na nangyari, okay, noong 1940s. Ayan. Very good po, Ma'am Ikashin. Ayan, nilagay niya pa yung era, yung mga dates na kung saan sila yung naging leader. Okay, 1892, 1893, Arellano. Basa, 93 to 95. Next, Bonifacio. Ayan, ama ng Katipunan. Okay. Ayan, si Supremo. 95 to 97. Ayan, very good. I believe na-gets nyo na po. If na-gets na po, magbigay po ng kahit anong emoji sa comment section at tayo po yung magpro-proceed na sa number 4. Ayan, may nakikita na akong nagbibigay ng emoji. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 4. Which political framework is often proposed to address centralization issues in the Philippines, but remains highly debated due to its structural implications? Is it dictatorship? Is it federalism? Is it parliamentary system or indirect democracy? Ano daw po ang sagot dyan? Sige. 15 seconds to comment your answer. Okay, explain natin. Ang tanong, okay, ito daw po ay tumutukoy sa pinopropose na kung saan ina-address ang centralization issue. Kapag sinasabi natin centralization issue, isa lang, okay, nakasentro, ayan, sa gitna ang pamumuno sa Pilipinas. Okay? For short, isa lang, yung nasa taas lang ay namumuno sa Pilipinas. At gusto itong ayusin ng nasa choices na dapat nating isasagot. Okay? Anong sagot dito? Dictatorship ba? Federalism? Parliamentary system ba? Or indirect democracy? Okay? Before tayo proceed sa tamang sagot, explain po muna natin yan isa-isa. Malamang sa malamang, hindi natin gagawin sagot itong indirect democracy. Kasi kapag sinabi nating democracy, power of the people, for the people, okay? By the people. Okay? So, indirect kapag democracy, kapangyarihan ng taong bayan. Okay? Sila ang gumagawa ng batas, sila ang pumipili and everything. Pero meron tayong tinatawag na direct democracy at indirect democracy. Kapag direct democracy, sila talaga ang main tool. Sila talaga ang gumagalaw, okay, para sa gobyerno, para mapaikot ang sarili nilang bansa. Pero, okay, sa case ng Pilipinas, tayo po ay example ng isang indirect democracy. Okay, to be specific, Republican po. Okay, kapag sinasabi nating indirect democracy, yes, democratic pa rin ang Pilipinas, pero ayan, tayo ay pumipili, ayan, ng mga tao, okay, na magiging representatives para gumawa ng batas para sa atin. For short, bumoboto tayo ng mga tao, ayan, na magiging, okay, kapalit natin sa paggawa ng batas. Kaya republic tayo, democratic tayo. Nagets po ba ang ibig sabihin ng republic at democratic? Ulitin ko, kapag democratic, may kapangyarihan ang tao. Kagaya sa Pilipinas, may kapangyarihan ang tao dito sa atin. May kapangyarihan tayong tumutol sa mga batas na ginagawa nila. May kapangyarihan tayong baguhin, okay, ang constitution through the use of initiative. Pero, ayan, republic dan tayo. Kasi nga, bumuboto tayo ng mga leader, ayan, para yung mga leader na to gagawa ng batas, gagawa ng mga everything para pamahalaan tayo. Kaya ang tawag sa Pilipinas, ayan, okay, Democratic Republic.
Ayan. So, hindi natin gagawin sagot si letter D. Ayan. So, focus na lang tayo sa dictatorship, federalism, at parliamentary system. Ang next na alisin po natin, ayan, is yung dictatorship. Okay? Wala pong letter A, wala pong letter A. Okay? Dictatorship, malayong-malayo yan sa inaas ng tanong. Kasi when we say dictatorship, lahat ng sasabihin mo, lahat ng lalabas sa bunganga mo, siya ang batas. Okay? Hindi naman yan siya, okay, nag-a-address ng centralization. Kaya meron tayong federalism at parliamentary system. Itong parliamentary system or parliamentary government po ay nangyari na to sa atin. It was during Marcos time. Ayan, parliamentary government po ang nangyari that time. Na kung saan wala po tayong legislative chamber, ayan, ang legislative po na branch ay papasok na po, mag-merge po siya with executive branch. Kaya kung ikaw ang presidente, ayan, wala na pong legislative branch, okay? Ang tawag dyan, parliamentary government. Okay? Parliamentary system. Next po, ayan, federalism. Yan po ang magiging sagot. Kasi nga, okay, gusto po ni Rodrigo Duterte during his time, kaya trends and issue kasi tayo, kaya ng mga napapanong issue. Gusto po ni Rodrigo Duterte that time na maging, okay, federalistic, country tayo na kung saan ang pera daw po na makukuha ng bawat state, okay, or ng bawat probinsya, ayan, ay iikot na lang sa loob ng kanyang probinsya. At ayan, konti lang po ang maibibigay papunta sa taas. Okay? Kaya maging daw siya na medyo aayos daw po. Ayan, ang takbo, okay, ng bawat places. Kasi nga, yung pondo na makukuha nila is iikot lang sa kanila, which is okay rin naman. Ayan. Okay? Very good, very good. National to national, local to local. Yan po yung lumalabas. Sige. I hope na-gets nyo po, kaya siya yung sagot natin. Okay? At naging issue siya. Okay? Naging issue siya at highly debated pa rin siya. At hindi pa rin siya ngayon, okay, pinapatupad. Alam natin yan lahat. Okay? Proceed po tayo sa number 5. Before ako mag-proceed, okay, gusto kong malaman, okay lang bang explanation? Nagigets ba? Masyado bang mabilis or masyado bang slow? I need your comment po sa comment section para makuha natin kung anong gusto ninyo. Sige. Proceed tayo sa number 5. In which Southeast Asian city was ASEAN founded in 1967, marking the formal establishment of regional diplomatic and economic cooperation? Ang sagot po, federalism doon. Letter A, Jakarta. Letter B, Bangkok. Letter C, Kuala Lumpur or Manila. Sige. Ano pong sagot niyo dito? I will give you 10 seconds to comment your answer. Okay, tandaan nyo na po kapag ASEAN, okay? Kapag ASEAN po, yan po, ayan, na-found po yan siya noong August 8, 1967. Ulitin ko po, August 8, 1967. Okay? At nangyari po yan sa Bangkok, Thailand. Ulitin ko, na-found po ang ASEAN sa Bangkok, Thailand. Okay, nagets po ba? Sige. Okay, dagdagan natin para mas lalo niyong maintindihan. During that time kasi, nung nasa Bangkok, Thailand sila, para, okay, i-found na tong Association of Southeast Asian Nation, 5 pa lang po yan sila. Okay? Okay? So, during that time, meron tayong Indonesia, Malaysia, Singapore, syempre yung host si Thailand, at last one ang Pilipinas. Ulitin ko po, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, at Pilipinas. Yan lamang po yung 5. Pero ngayon, okay, after that, pumasok na naman ito, pumasok si ganyan, pumasok hanggang sa dumami na po yung sa ASEAN. At yung pinaka-fresh, pinaka-bata na observing state po natin is yung Sri Lanka.
Okay, sige, sige, sige. Okay, proceed po tayo. Proceed po tayo sa number 6. Unlike the United States Electoral College system, how is the Philippine president officially determined in a national election? Okay, is it electoral college vote? Is it popular vote? Online poll vote or pen voting? Paano daw po natin na-determine kung sino, ayan, ang magiging susunod or mahahalal na bagong leader ng ating bansa? Through online poll ba? Ayan, or poll sa loob ng messenger? Ayan, or electoral college vote ba yan? Okay, or pen voting. Paano ba ang pen voting? Di ko alam kung paano yan nag-work. Sige. Okay. Okay, very good, very good, very good. Okay. Una po nating aalisin ay ang pen voting. Wala namang pong term na pen voting. Okay, eme-eme lang yan. Gawa lang po yan ng kadiliman ang pen voting. Okay, wala po tayong term na pen voting. Okay? Siyempre, ayan, hindi rin natin gagawing sagot ang online poll vote, which is letter C. Okay? Ang sasagot po ng online poll vote ay siguro hindi nakapag-grade through. Okay? Kung hindi ka nakapag-grade 2, malamang letter C ang sagot mo. Kasi nga, ayan, ang online poll vote po is through messenger. Bakit? Sa messenger ba tayo bumoboto? Hindi naman. Kaya magfo-focus po tayo sa letter A. Ayan, tao sila. So, letter A at letter B. Okay? Kapag sinasabi natin electoral college vote po, ang klase na ganyang boto po, ayan, ay makikita sa United States. Nakalagay na po siya sa tanong. Unlike the United States Electoral College System. Okay? So, ang sagot po natin is letter B, popular vote. Okay? Maraming boto. Okay? Sinong ba popular? Maraming boto siya, mananalo. Yun po, yun siya. So, etong si Hillary Clinton, ayan, ang kalaban niya sa pagka-presidente ay si Donald Trump. Okay, lumalabas din sa board exam. Itong si Hillary Clinton, ayan, ay natalo sa electoral college votes po. Kaya siya natalo kay Donald Trump. Okay, nagets po ba? Ayan, next na po tayo. Proceed tayo sa number 7. Ayan, medyo mabilis-bilis ang ating buhay today. Sige, sige, sige. Okay. When did Philippines transitioned to an automated election system, permanently altering the country's voting process? Ayan, kailan daw naging automated ang election system sa Pilipinas? Ayan. Okay, sa mga hindi alam ang sagot dito, ayan, tawagin na po ang inyong pangmalakasang guardian angel para humula kung ano ang sagot natin dito. Ayan, I will give you 15 seconds to comment your answer. Sige, ayan, sige. Okay, pangmalakasang tsamba. Okay, yung iba, sumasagot ng may question mark. Sige, sige, sige. Okay, yung iba, nakiki-letter na lang kasi nga yan ang sagot ng karamihan. Pero sige, pagbibigyan natin ang sagot po natin is May 10, 2010. Ulitin ko po, ang sagot natin dyan is May 10, 2010. Yan po yung panahon, yan po yung araw na kung saan, ulitin ko, na kung saan nagsimula po ang computerization, paggamit ng computer sa pagboto. Hindi na po, okay, after that, counting, okay?
Okay, boto kay Batong Bakal 1, tapos may ano sila, parang count sila ganyan sa taas. Hindi na tayo ganon. Okay, computerization. Diretso na po kapag ilang ano, diretso na yan siya. Sige, sige, sige. Okay. Number 8 na tayo. Yes po. Ayan, before the ano, nabasa ko muna, before the automated election system po, ayan, ang ginagawa natin tali-tali. Ayan, count talaga ng boto sa balota. Kaya medyo hindi siya accurate kasi pwede siyang dayain. Okay, sige, sige. Proceed tayo sa number 8. China asserts its 9-dash line. So ngayon naging 10 na yan siya kasi dinagdagan. Okay, ewan ko saan yung ano nila, saan yung evidence kung bakit nadagdagan naging 10-dash line. Okay? China asserts its 9-dash line to justify territorial claims over South China Sea or West Philippine Sea. What legally recognized maritime boundary contradicts this claim under UNCLOS? Ayan. Sige, sige, sige. Okay, alam kong yung iba dyan, hindi pa po alam ang ibig sabihin ng UNCLOS. When we say UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ulitin ko po, when we say UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. So ano daw po yung internationally recognized, okay, na maritime boundary? Ayan, under UNCLOS. Is it 12 nautical mile contiguous zone? Is it 200 nautical miles? Is it continental shelf doctrine or high seas jurisdiction? Ayan, very good, very good, very good. I believe alam niyo na po ang sagot, 200 nautical miles or exclusive economic zone. Ulitin ko, ang sagot po is 200 nautical miles, exclusive economic zone. Okay, nakikita po, ayan, na karamihan, majority po is sumasagot ng letter B, kaya hindi na po natin, okay, papahabain yung explanation about this. Basta tandaan nyo na lang, kapag legally recognized maritime boundary po, yun na po yung exclusive economic zone, which is 200 nautical miles po. Okay, so example, yung Palawan, yan yung pinakadulo ng Pilipinas. So from the endpoint ng Palawan, yung pinakamalayo talaga sa Palawan, kakount po tayo ng 200 nautical miles. Okay, from Palawan, yun po yung boundary. Okay, sakop pa rin siya ng Pilipinas. Okay, sa 200 nautical miles na yan. Pero medyo funny kasi itong si China nagpalabas na naman ng bagong picture na ina-upload nila sa Weibo, bago lang na kung saan kasama pala sa 10-dash line nila ang Palawan. Okay, medyo mind-blowing, medyo sumusobra na ang pag-drawing ng mga kabataan sa China. Pati ang sarili nating Palawan ay kinukuha na nitong China. Ang layo-layo niya, sa kanila daw ang Palawan. Ayan, sige, sige, sige. Okay. Sige, may lumiligwak pala sa number 8, hindi ko nakita. Okay, okay lang yan kung maligwak kayo, basta tandaan nyo na po. Ayan, basta tandaan nyo na po, kapag legally recognized po, ayan, na boundary, na under UNCLOS, 200 nautical miles po yan or exclusive economic zone. Next time po na maliligwak kayo, makikita nyo na po ito, ayan, na mapupukpok na naman ang inyong cellphone. Ayan, at yayanig sa inyong mga ulo. Ayan, sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 9. Ayan, love trip. Okay, number 9. Which ethnic minority group in Myanmar is systematically denied citizenship, rendering them stateless despite historical presence? Is it Uyghurs? Is it Rohingya? Is it Tamils? Or is it Kurds? Alam nyo ba, kapag usapang trends and issues in social studies, yan talaga ang lumalabas. Ang sagot dyan. Kasi nga, yan ang pinaka-famous na tao, ayan, na kung saan, kahit saang place pa, ay hindi po sila ina-accept as taga doon talaga. Okay, ang tanong, sino po yan sila? Malamang sa malamang, hindi ka po ready na magta-take ng board exam kapag hindi mo pa kilala kung anong sagot sa number 9. Kaya,
Mag-isip ng mabuti at very good, very good, very good. Ayan, nakikita ko na tama ang sagot ninyong lahat. Ayan, when we say stateless, okay, people of Myanmar, ayan, ang sagot po is si Rohingya. Ulitin natin, Rohingya po. So itong si Rohingya, ayan, sila po yung mga taong walang bansa po na umaangkin na taga doon talaga sila. Wala po silang citizenship. Kawawa po ang ethnic minority na yan. Ayan, sige, sige, sige. Okay, I believe nagigets na po ng lahat. Parang wala namang nagkakamali, kaya hindi na natin pahabain ang explanation natin. Proceed tayo sa number 10. Ayan, sige, number 10. What was the pivotal 1917 declaration that set the stage for the Israeli-Palestinian conflict by supporting a Jewish homeland in Palestine? Is it the 17th parallel? Is it the 38th parallel? Is it the Balfour Declaration? Or is it the Treaty of Potsdam? Ayan, I will give you 10 seconds to comment your answer. Ayan, sige, sige, sige. So, siguro ito na yung oras na kung saan kailangan ko nang kunin ang aking pamalo. Kasi nga nakikita ko na may sumasagot ng letter A. May sumasagot ng letter B. May sumasagot ng letter D. And last one, may sumagot ng letter D. For short, halo-halo po tayo. Fruit salad po tayo sa number 10. Kaya mahiwagang pamalo, pasok. Ayan, sige, sige. Ayan, ang usapan po natin dito is Israeli at Palestinian conflict. Okay, ano daw po? Ayan ang medyo nagpausok, okay, sa conflict between Israel at Palestine. Okay, malamang sa malamang, hindi po natin sasagutin yung letter B. Okay, kasi when we say 38 parallel, yan po, ayan, yung agreement, ayan, or yung bakit may demarcation line between North Korea and South Korea. Ulitin ko po sa mga sumagot ng letter B, pakilapit po ang inyong mukha sa screen at kayo po'y makakreceive ng pangmalakasang pukpok. Ulitin natin, pangmalakasang pukpok para sa sumagot ng letter B kasi ang 38 parallel ay between, okay, South Korea at North Korea. Batas yan na nagdi-divide sa kanila, formally, legally po accepted. Next, ang next na alisin natin, po natin, ayan, syempre, between A, C, at D ay yung Treaty of Potsdam. Okay, letter D. Kaya kung letter D ang sagot mo, ay nako, i-close mo na po ang iyong eyes at ilapit nyo po ang iyong mukha sa screen kasi nga mali ang iyong sagot. Mali ang iyong sagot kasi nga ang Treaty of Potsdam, isa po yan siya, okay, sa mga main treaties, sa mga primary treaties, or yung mga pinaka may significant na treaties na nagbigay, ayan, sa atin, okay, ng end hangganan sa World War II. Okay, nang dahil sa Treaty of Potsdam at marami pang ibang mga treaties, ayan, okay, unti-unti pong na-stop. Ayan, ang World War II. Kaya ang natira po, we have 17th parallel at Balfour Declaration. Okay? So may nakita ako, ayan, ang sagot niya is letter A. 17th parallel, isang pukpok sa'yo dahil ang sagot po is Balfour Declaration. Ulitin ko, Balfour Declaration po ang ibinigay po na batas na kung saan pwede na po bibigyan ng porsyento, ilang porsyento, bibigyan ng konting, okay, part ng lupa na makikita sa Palestine, sa place na yan, ang mga Jewish. Pwede na silang bumalik sa place nila na kung saan sabi nila sila daw talaga ang may-ari. It was, okay, dahil sa Balfour Declaration. Okay? Okay, sa mga sumagot ng 17th parallel, tandaan nyo na lang po ang 7. Okay, paano ba yan? 7. At gagawin yung ganyan. Kasi ang 17th parallel po, ayan, yan po ay makikita po, ayan, sa division naman po ng Vietnam. Okay, Vietnam.
17 parallel po, makikita yan sa Vietnam. 38 parallel, makikita sa Korea, North and South Korea. Balfour Declaration, makikita sa Israeli at Palestinian conflict. At Treaty of Potsdam, malayo yan kasi hindi yan division, kasi treaty yan para matapos ang World War II. Nagets na po ba ang number 10? Ayan, sige, sige. I hope na-gets nyo na po. Ayan, proceed na po tayo. Ayan, may dalawang bukol na, sir. Sige, sige. Okay, sa mga may mga bukol pa dyan, okay, okay, paramihin natin para at least kahit na mabubukulan tayo, ayan, next time hindi na po tayo magkakamali. Sige. Ayan, proceed na po tayo sa number 11. Pero before po tayo mag-proceed sa number 11, okay, okay, ongoing pa rin po ang registration natin for the final coaching. Okay, which is mangyayari siya, okay, March 18, March 16 at March 18. Bale, 2 days po yan siya. Okay, 18 hours po yan siya na straight review po. Sa first day natin, which is March 16, ang gagawin natin is concept-based review. Malamang sa malamang, ang lahat ng subject na makikita nyo na covered natin is pag-aaralan po natin, okay, sa kung papaano siya lumalabas sa LET, ano yung mga high yield concepts na dapat nating baunin sa LET. Ayan, yan po yung una nating ifo-focus sa first day. Sa second day po, ayan, ang lahat na po sa straight 8 hours naman po sa next meet-up natin, which is March 18, mga actual LET question naman po ang ating bibigyan ng rationale. More or less, 300 to 500 actual LET question po ang minimum na ibibigay natin base na lang sa 8 hours. Kung ilan doon yung kaya ng oras, yun po yung dami ng tanong na ating i-rationalize. Ayan, so sa mga hindi pa nakapasok po sa Final Coaching GC, just message me po. Ayan, sige, message lang po kung gusto nyong magpabudol sa ating Final Coaching. Ayan, sige, enough muna tayo dito. Proceed tayo sa number 11. Okay, number 11, which strategically significant region remains at the center of the Russia-Ukraine conflict, having being annexed in 2014. Ayan, is it Donbas? Is it Crimea? Is it Kaliningrad? Or Transnistria? Ayan, sige, sige, sige. I will give you 10 seconds. Ayan, to answer this. Yes po. Okay. Thank you Ma'am Ikashin para matandaan to. Ayan, sa GC natin nila sinesend ko rin po lahat ng files. Ayan. Kasama na rin po yung mga live sessions natin. Okay, sinesend ko na rin po yung mga files doon. Okay, sa free. Okay, for free doon sa atin as bonus. At syempre, hindi ko rin sila pinagbabawalan doon, ayan, na mag-trade po ng iba't ibang mga documents at files. Malamang sa malamang, ayan, okay, once nasa GC ka na, harvest ka na lang ng mga biyaya sa loob. Ayan, sige. Which strategically significant region remains at the center of Russia-Ukraine conflict, having been annexed in 2014? Is it Donbas, Crimea, Kaliningrad, or Transnistria? Huwag na tayo magpahilo, hindi na natin dadagdagan ng additional explanation. Basta, okay, tandaan nyo na lang ang reason, okay, significant region, kung bakit naging center, bakit merong Russia at Ukraine conflict dahil yan sa Crimea. Okay, Crimea. No more explanation needed para hindi na kayo mahilo, Okay, Crimea po ang sagot dito. Okay, next. Proceed po tayo sa number 12. Which British monarch had the longest reign before passing away in 2022, marking the end of an era? Okay, malamang sa malamang trends and issues. Okay, in social studies ang ating topic ngayong gabi. Kaya isa rin to sa mga naging issue during that time. Okay, ang pagkamatay ni Queen sino? Ayan, malamang sa malamang. Okay, hindi nyo magiging sagot yung isa dyan kasi hindi siya queen, lalaki siya. Okay, we'll give you 10 seconds to answer.
Ayan, shout out po sa ating viewer na aking kapitbahay dito sa Isabela City. Ayan, hello po sa iyo Sir Kenny Villanueva. Ayan, ano pong sadya natin at andito po tayo sa live. Yan pong si Kenny Villanueva, isa po sa active youth leader po dito sa amin sa Isabela City. Ayan, sige. Ayan, more power po sa iyo Sir Kenny Villanueva. Ayan, focus po muna tayo dito sa number 12. Which British monarch had the longest reign before passing away in 2022, marking the end of an era? Okay, before tayo papasok sa tanong, before tayo papasok sa tamang sagot, alam ko naman na alam nyo na ang sagot dyan. Ayan, atin po munang isa-isahin, okay, ang mga nasa choices. Okay, start po tayo. Okay, start po tayo dito kay Henry VIII. Lumalabas po yan siya as tanong sa board exam na kung saan, ayan, sino daw po, ayan, ang king, ayan, na kung saan gumawa siya ng bagong simbahan. Umalis siya sa kanyang religion at nagpatayo ng bagong simbahan. Okay? Ang sagot po doon ay Henry VIII. Malamang sa malamang, ibubudol kayo ng board exam. Ibubudol kayo ng tanong ng mga sagot. May Henry VII, may Henry VI, may Henry IX. Tandaan nyo na lang, ayan, para hindi kayo mahilo kung sino ang gumawa ng bagong simbahan, ayan, at umalis sa kanyang relihiyon, si Henry VIII po yan siya. Isipin nyo na lang, gumawa ng bagong simbahan si Henry, okay, at doon siya sa loob ng simbahan mag-o-8-8. Ayan, gagawa ng simbahan para mag-8-8, Henry VIII. Ayan, so ngayon papasok po tayo, okay, kay Queen Victoria. Etong si Queen Victoria po, okay, so, paano ba yan siya? Siya po ay isang former queen, ayan, ng United Kingdom. Okay, ang reign niya po is during 1819 hanggang 1901. Pero that doesn't mean, ayan, that doesn't mean na siya po yung longest reigning. Ang sagot pa rin dito ay si Queen Elizabeth II. Okay? Queen Elizabeth II po, ayan, ang longest reigning monarch, ayan, sa Great Britain. Etong si Queen Elizabeth I, siya po ang tinatawag natin the Virgin Queen. Okay? Nagets po ba? Magbigay ng kahit anong emoji sa comment section at tayo mag-proceed na po. Ayan, sa number 13. Ayan, may nagsesend na, may nagbibigay na ng kanyang emojis and everything. Proceed na po tayo sa number 13. Which organization play a key role in advancing sociological research in this course in the Philippines? Sige. I will give you 10 seconds to answer po. Ayan, sige. Nakikita ko po, ayan, na may sumasagot ng letter B at may sumasagot ng letter C. Okay, so oras na siguro to para i-open na naman natin ang ating camera at ipakita ang ating mahiwagang pamukpok. Ayan, kasi nga I believe, ayan, ilang araw na lang actual let na at dapat alam nyo na po ang sagot dito. Okay, kasi isa lang to sa mga basics, ang oldest, okay, sociology related, okay, na organization. Okay? Ang sagot po dito, ayan, syempre aalisin po natin ang Institute of Social Studies and Research kasi masyadong mahaba, masyadong, okay, lengthy, okay, masyadong broad, okay? Ang
ang Institute of Social Studies and Research, ang tinatanong lamang po is sociological research. Ayan, kaya hindi natin sasagot si letter D. Focus tayo sa letter A, letter B, at letter C. Next, aalisin natin itong si letter A, Philippine Sociological Association. Okay, wala namang ganyan. Wala namang ganyan po dahil ang sagot po, ayan, is between letter B at letter C. Okay? Sa mga sumagot ng letter C, ayan, magbunyi dahil po ang mga letter C po ay makaka-receive ng pamukpok. Hindi po yan ang sagot. Hindi po National Research Council of the Philippines. Ang sagot po ay Philippine Sociological Society. Okay? Para mas lalo nyong maintindihan, itong Philippine Sociological Society po ay founded, okay, noong 1952. Ulitin ko po, ang Philippine Sociological Society is founded noong 1952. To be specific, September po yan siya. September 1952 in Manila. Okay. Yes po. Ayan. Sige. So, ang primary mission ng Philippine Sociological Society is to represent, promote, and advance the intellectual and sociological interests of its members. For short, ayan, ang ano nila, ang ang kanilang goal talaga is ma-represent or ma-promote talaga, okay, ang interest when it comes, ayan, sa mga matters na related sa sociology. So sa mga medyo mali ang sagot, at least, ayan, na-receive nyo ang pamukpok natin at next time, malalaman ninyo, alam nyo na po na ang sagot is Philippine Sociological Society. Ayan, okay? Exit muna tayo. Ayan, proceed tayo sa number 14. Ayan, sige. Which global initiative focus on reproductive health services aiming to manage population growth through contraception and education? Ayan. Is it Save the Children? Is it Planned Parenthood? Is it One Child Policy on KSA? Or UN Population Fund? Anong sagot ninyo? I will give you 10 seconds, okay, to comment your answer. Okay, sige. Which global initiative focus on reproductive health services aiming to manage population growth through contraceptive and education? Ang sagot po dito is letter B, Planned Parenthood. Ulitin ko po, Planned Parenthood po ang sagot dito. Reproductive health kasi ang tinatanong One Child Policy on Kingdom of Saudi Arabia. Sure kayo? Ayan, ang Kingdom of Saudi Arabia ay nangangailangan ng One Child Policy. Hindi naman po siya as populated as China or India. Kaya wala pa pong One Child Policy. UN Population Fund, medyo malayo naman yan sa tinatanong. Okay, sige. Kaya ang isasagot natin dito is letter B. Save the Children, masyadong malayo na yan. Masyadong malayo ang scope na yan. Kaya proceed na po tayo sa number 15. Number 15, what educational philosophy advocates for all students, regardless of ability or background, to learn together in the same environment? Is it special education? Is it differentiated learning? Is it inclusive education? Or is it alternative learning system? Ayan, sige. I will give you 10 seconds to answer. Okay, sa mga nag-PPM sa akin ngayon, kung ibibigay ko ba itong slide na to, yes po, ibibigay ko to after the live. Isasend ko na po agad sa private group natin. Sige.
Okay. Kanina na-upload ko na rin, naibigay ko na rin yung yung Rizal. Kaya i-check nyo na lang po yung GC or yung group private group natin. Andun na rin po, na-upload ko na rin yung Rizal natin kanina. And also after this, maybe this na si-upload ko na rin to sa YouTube, ang video na to. Ayan, sige. Okay, focus muna tayo sa number 15. What educational philosophy advocates for all students, regardless of ability or background, to learn together? Okay, dyan na lang tayo mag-focus sa all student. Is it alternative learning system? Is it differentiated learning? Is it inclusive education or special education? All nga, di ba? Lahat daw po. Lahat. Kaya hindi natin gagawing sagot ang alternative learning system kasi para naman yan sa mga taong medyo hindi nakapag-aral, late nakapag-aral, at ayan, medyo malayo ang place nila sa actual na place pag-aralan talaga. Alternative learning system ang atake dyan. So next tayo, differentiated learning. Ayan, ginagamit po yan siya sa mga taong medyo struggled na matuto. Kaya need ng differentiated learning. And also, ayan, differentiated instruction. Okay? Next, ayan, special education. Malamang malayo na malayo. Hindi naman all students are special. Okay, special in their own way. Ayan, pero may tinatawag din tayong mga special person na may mga gift and everything. Pasok po sila sa special education. Kaya yung sasagot natin, inclusive. Kasi when we say inclusive, okay, may inclusion. Lahat kasama. Kaya, inclusive education ang sagot natin dito. Okay, hindi ko na ipapatagal kasi masyadong easy naman po ang tanong na yan. Proceed tayo sa number 16. Number 16. Which 5 nations hold permanent members in the UN Security Council, giving them veto power over global security resolutions? Sino daw po ang 5 bansa na may pinakamalaking pwesto or umuupo, ayan, na may pinakamalaking pwesto sa loob ng United Nations? Sila ay tinatawag na permanent 5. Sino-sino sila? Ayan. Letter A ba, B ba, C ba, or letter D? Comment your answer. I will give you 10 seconds. Okay. I believe na kailangan tayo ngayon ng mahiwagang pamukpok. Ayan. Para mas lalo niyong maintindihan po yung number 16 po, ang United Nations kasi nabuo yan siya after World War II. Kaya malamang sa malamang yung mga nanalo during World War II, ayan, medyo mataas ang tsansa or nakikita naman talaga ang lahat ng nasa loob, okay, ng P5 po ay yung mga nanalo during the World War II. Kaya ang isasagot natin ay yung kalaban ng Axis power, which is the Allied powers. Ang kalaban ng Axis power, ayan, syempre, pasok si USA, pasok si Russia, pasok si United Kingdom, at pasok si France. At last one, kasama rin si China. Kaya letter B po ang ating sagot. Kaya, kapag hindi letter B ang iyong sagot, pasok, ilapit ang iyong mukha at ikay ipupukpok ng pangmalakasan. Okay, kapag P5 po, meron tayong Russia, USA, China, UK, at France. Pero, focus muna tayo sa World War II. Okay, sa World War II, may dalawang team po yan tayo. Axis power at Allied power. Ang mga andyan po sa USA, Russia, UK, at France, kasama po yan sila sa Allied power. Kinontra po nila yung Axis power. Ayan, sino-sino ang nasa Axis power? Ayan, Germany, Italy, at Japan. Ang Germany po, ayan, sila po yung tinatawag natin na Nazi. Okay, Nazi, ang leader nila, Adolf Hitler. Ang Italy naman po, ayan, sila po yung mga fascists, ayan, or yung mga Fazi. Ayan, ang leader nila ay si Benito Mussolini. Okay, Mussolini, during that time. At ang Japan naman po ay si Hirohito. Okay, Hirohito. Ayan, sila po yung mga tatlong leader during the World War III na medyo, ayan, ang utak nila is medyo same-same lahat. Totalitarian ang kanilang approach sa pamumuno. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 17.
Mahatma Gandhi principle of Satyagraha was a key strategy in India's fight against colonial rule. What does this term mean? I will give you 15 seconds to answer. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, hindi natin isasagot itong arm uprising. Kasi kapamilyar po, ayan, itong si Mahatma Gandhi bilang isa sa mga tao na hindi gumagamit ng dahas. Kaya meron tayong letter A, letter B, at letter D. Next, alisin natin si letter D. Wala namang ekonomiya, okay, na malilink kay Mahatma Gandhi. Okay, kaya letter A at letter B po. Pero dyan sa letter A at letter B, ang isasagot po natin, ayan, is letter B po, non-violent struggle and the truth. Kasi nga, itong si Mahatma Gandhi, sila po, ayan, at ang kanyang team ay lumaban po, laban, okay, laban sa mga mananakop with the use of non-violence. So, hindi sila gumamit ng baril, hindi sila gumamit ng mga sandata or hindi sila namumukpok ng tao para lang ipagtanggol ang sarili nilang bansa. Okay, sila ay gumamit ng violence. Example, kung gusto nilang okay, kalabanin, okay, i-challenge, ang mananakop sila ay, at ang team niya ay pupunta po sa park. Sabihin na lang, ang team niya mga 5,000 sila. Sabay-sabay silang uupo dyan, wala silang gagawin, pero yan po ay form nila, ayan, ng pakikipaglaban. Kasi nga, upo na lang sila dyan, hindi gagalaw, hindi kakain and everything. Siyempre, mamomoblema, okay, ang mga nananakop. Kasi nga, mga 2 days straight, hindi na sila gumagalaw. Doon na lang sila umuupo. Ayan, ganun po ang kanilang way of revolution. Okay? Kaya ang sagot dito is letter B. Okay, before tayo mag-proceed, may nakita akong sumagot ng letter A. Ayan, passive resistance. Hindi po passive resistance sagot, kaya pok sa'yo. Ayan. Okay, proceed tayo sa number 18. Sige, sige, sige. We only have last 3 questions na lang. Ayan, at matatapos na po ang ating live. Okay, para sa Trans and Issues and Social Studies. At sa next live po natin, ayan na, ang inyong hinihintay. Ayan, papasok na po tayo sa research, if I'm not mistaken. Sige. Ayan. Sige, sige, sige. So, yung mga hindi pa nakapasok sa final coaching, para makapasok, PM na lang po. Okay, PM na lang po ako after this live. Sige, sige. Sige, focus muna tayo dito. Ayan, sa first, okay, political figures or first triumvirate po. Anong sagot ninyo? Okay, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige, sige, sige. Bumabawi naman po sila at ayaw nilang magpapukpok sa number 18. Very good, very good, very good po. Ang sagot po dito is letter C. Ayan, Crassus, Pompey, at Julius Caesar. Para mas lalo niyong maintindihan, ayan, Julius Caesar, Gnaeus Pompus, at Magnus Pompey. Ayan, or si Pompey, ayan. At last one, si Marcus Licinius Crassus. Ulitin ko, Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus or Pompey. Ayan, at last one, si Magnus Licinius Crassus. Ayan, I hope na-gets nyo po, I hope na-gets nyo po. At tayo'y papasok na, ayan, sa ating number 19. Last 2 questions. Ayan. What term describes the autonomous city-states that formed the foundation of ancient Greek civilization? Is it metropolis? Is it polis? Is it republica? Or is it dominion? Ayan, sige, sige, sige.
Okay, dito po sa number 19, ayan, tandaan nyo na lang po kapag ancient Greek civilization, may dalawa po kayong dapat matandaan. Ang polis at ang agora. Ulitin ko po, ang dalawang lumalabas sa board exam kapag ancient Greek civilization ay ang polis at ang agora. Kapag sinabi nating polis, yan po yung sagot dito. Autonomous city-states. Okay, example niyan, Corinth, Sparta, Athens, at marami pang iba. Ang tawag dyan, ayan, ang tawag sa kanila, polis. Ang metropolis naman yan, place yan ni Superman siguro, metropolis. Okay, polis. Next po, ang agora, yan naman po yung pamilihang bayan. Ulitin ko, agora, pamilihang bayan. Okay, market po nila, agora. So dito sa ancient Greek civilization, lumalabas po si Parthenon. Ayan, kung saan ito po yung temple na ginawa para kay Athena. Doon yung place kung saan siya sinasamba, binibigyan siya ng pagkain. Ayan, para maging ambrosia daw. Kapag sinabi nating ambrosia, ito yung pagkain ng mga gods and goddesses. Okay, sa ancient Greek civilization. Okay, ambrosia, yan yung iniinom daw ng mga immortal. Okay, lumalabas din po si Colossus of Rhodes. Ayan. Ayan, sige. Okay, proceed na po tayo sa number 20, ang last na question natin ngayong gabi. Ayan, sige. How does a bicameral legislature strengthen the principle of check and balances in government? I will give you 20 seconds to answer this. Sige. Para sa ating final question, last question sa gabing ito, how does a bicameral legislature strengthen the principle of check and balances in the government? A, by allowing the executive branch to have direct control over both chamber. B, by requiring two separate chambers to review, revise, and approve legislation. C, by granting the judiciary the power to overturn legislative decision. And letter D, by ensuring that only Senate has the authority to create laws. Ano ba yung bicameral legislature? Yan na po ang tinatawag nating upper house at lower house para mas lalong maintindihan ng lahat. Ito pa ay tumutukoy sa Senado at House of Representatives. So paano daw po, ayan, na-strengthen ang principle ng check and balance sa gobyerno sa loob ng bicameral legislature. Kaya nagkaroon po tayo ng upper house at lower house or mas tinatawag nating Senado at House of Representatives. Ito ay nang dahil po, ayan, sa batas nung pinatupad during the American period, ayan, na kung tawagin natin ay Jones Law. Okay, or Philippine Autonomy Act. Nakasaad dito sa Jones Law, ayan, na sa loob ng legislative branch, mahahati ito sa dalawa, House of the Representative at ang Senate. Kaya ang sagot po dito is letter B, by requiring two separate chambers to review, revise, and approve legislation. Before, okay, maproproceed yan kay Presidente, start muna tayo sa lower house. Kapag papasa ito sa lower house, okay, aakyat ito sa Senado. Kapag aakyat ito sa Senado, pupunta na to kay Presidente. Ayan, sige. At ito lang po, ayan, muna so far ang ating ang ating lecture sa gabing ito. Maraming salamat. Pero ito po ang ating next na topic, which is March 6 sa ating free live session dito gabi-gabi. Ayan, na research po. Kaya kung may mga kaibigan kayo medyo nalilering pa ang buhay sa pagdating sa tanungang research, ay nako. Ayan, i-invite nyo na po sila, ipapunta nyo na po dito sa live natin. Ayan, at sige, magbibigay ako ng pabonus. Okay, gagawin nating 25 items every night para magkaroon tayo ng free 50 questions with rationale para sa research na yan. Okay, March 6 at March 8.
At next po, sa mga hindi pa nakapasok sa ating final coaching with Coach Uzair, ayan, PM lang po. Ayan, maraming salamat po. At dito lamang po muna magtatapos ang ating live. Okay, muchísimas gracias at maraming salamat. Okay, uploaded ito sa YouTube afterwards. I-search nyo lang ang Coach Uzair sa YouTube. Sige. Bye-bye!